Good morning. Hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-SK, magandang araw po sa inyong lahat. Dito po tayo sa Joyette's Farm at meron tayong gagawin na tambayan ng aso. Parang pinakabahay nila para hindi sila kalat-kalat. Alam nila kung saan sila matutulog at mag-standby. Tara, samahan nyo kami at tunghayan natin kung paano itong yan ang inuumpisahan na ni Gerald, yung paggawang kawayan lang po mga ka-SK. Yan sa kawayan lang makakabuo tayo ng maliit na tambayan ng aso. Parang tuturuan natin sila na doon sila para hindi sila kalat-kalat ba pag natutulog o nagpapahinga. Ayan, parang pinakabahay na nila o kulungan na maliit lang. Para meron lang silang tinatambayan. Alam nila kung saan sila matutulog, no? Kahit saan mo sila ilagay, pag inaantok sila, doon sila matutulog yung mga aso. Tuturuan natin silang gano'n para sa araw medyo nakatali, tapos sa gabi nakakawala para nun gabi ang magaling sila magbantay. Sa dami ng ating alaga, kailangan natin ng tulong nila para sabantayan ng gusto yung ating mga livestock, no? Ayan, mga ka-SK, at samahan niyo po kami at hanggang matapos itong maliit na munting bahay ng aso gawa sa kawayan at kahoy na mga sangasalang ba. Yan, para makatipid-tipid tayo ng konti at medyo lumalaki na yung ating gastos. Ayan, samahan nyo kami at maya lang to tapos na to. Yan, mag-umpisa na tayong gumawa ng mga para sa ating mga hayop bago tayo magtanim. Actually, hindi pa kami nagtatanim dahil ang lupa parang nagpuputik pa rin. So, yan. Hindi pa masyadong tuyo. So, kaya alalay lang muna hanggat walang tanim. Ito, gagawa tayo ng mga project. Ayan po mga ka-SK, iwanan po hanggang matapos to at makikita nyo na napakasimple pero malaking tulong para sa ating mga aso. Ayan, at tatapusin namin tong araw na to para next move another project. Marami pa tayong gagawin project para sa ating mga livestock. Meron pa tayong panahon para gumawa at bago siya si Gerald, bago siya magtanim at maging busy, ayan, sinamantala natin. Kaya yan, umpisa na niya dun sa aso para hindi pa kalat-kalat yung aso. So ang mangyari niyan, diba yung aso pag nakakawala, kung saan sila antukin, dun lang sila higa. Andun maapakan mo, andun, diba? So yun ang ating ituturo sa kanila. Alam nilang kanila pwesto yun. So dalawa yan, actually. May division yun sa gitna. Tapos open yan, walang pintuan. Yung sa isang side lang, naka-open para makapasok sila. At makalabas sila. So, yan ang ating project. Samahan niyo kami.
hanggang matapos. A few moments later.
Ayan mga ka-SK, at natapos na yung ginagawang kulungan ng aso ni Gerald. Oh my God! Ayan, at ayan, saglit lang at mabilis ang gawa lang para may tambayan yung aso. Ngayon, ayan, tinatali namin yung aso para makabisado niya. Ayan, diyan siya mamamarate pagka medyo magpapahinga siya. Ayan, dalawa magkabilaan, may harang sa gitna. Ayan po, nakatapos na naman po si Gerald ng isang project. Ayan po mga ka-SK, at nakatapos ng isang project si Gerald, at yan, meron ng tambayan yung ating mga alagang aso. Ayan mga SK, at sa ngayon busy tayo sa ganyang project kasi wala pa tayong hindi pa tayo nagtatanim, at sobra grabe yung tubig na pinondo sa ating farm, kaya hanggang ngayon hindi pa masyadong tuyo. Ayan, at susunod na project ay yung itlogan ng pabo at saka kulungan ng mga sisiw na pabo para hindi sila mamatay, no? Lalagay natin sila doon hanggang lumaki. Ayan mga ka-SK, natapos ang ating maghapon, so dito na po muna. Maraming salamat po sa panonood at sa inyong mga suporta, at kami po yung magpapaalam na, at kita-kita tayo sa susunod na upload. Mga ka-SK, ingat and God bless. Bye-bye.